I made my first million in peso, of course, way back 2023 sa pagtitrade ng Forex. And dito nga sa video na to, kita niyo naman sa pamagat nitong video. This will be about Forex trading for beginners. Papakita ko sa inyo lahat, explain ko sa inyo lahat ano naman yung mga information na dapat alam niyo to get started trading Forex. So from nothing, wala kang idea talaga sa Forex hanggang sa makapag-place ka ng trade. First trade mo, tuturuan ko din kayo ng strategy. So lahat i-cover natin. So kumbaga kung ako yung beginner ngayon na naghahanap ng video about Forex trading for beginners, ito din yung mga gusto ko makita sa video. Kaya stay tuned. Make sure to watch the entire video and I'm going to make sure na hindi ko po sasayangin ano man yung oras or minuto or time na ilalaan nyo dito sa video. And ayoko magsaksaya ng oras kaya diretso na tayo. Unang-unang sagutin natin is ano ba yung Forex trading? So, Forex trading simply means buying and selling of foreign currencies. Ayun yung pinaka-definition short na mas madaling tandaan na definition, mas madaling intindihin. Pag sinabi Forex, the word Forex simply means foreign currencies like itong mga to, USD, Japanese Yen, Euro, GBP. Tapos ang trading is ibig sabihin buying and selling. Kaya pag sinabing Forex trading is buying and selling ng mga foreign currencies. So tinitik advantage natin yung mga fluctuation ng mga presyo ng mga foreign currencies. So mga participants sa trading, Forex trading is ano ba yung mga malalaking banks pag na-exchange sila ng mga foreign currencies. Paano ba ngayon pag pumunta ka na ibang bansa tapos yung Philippine peso mo sa ating Philippine peso exchange mo sa currency ng particular country na pinuntahan mo, Forex trading na ang tawag doon. Pag bibili ka ng USD for example, Forex trading na ang tawag doon. Mga money exchanger, kasama din yan sa mga nagpa-participate ng Forex trading. Another example is halimbawa ngayon ang Japan is meron silang bibilihing technology sa US. So kailangan nila yung kanilang Japanese yen is i-convert into USD kasi yun yung gagamitin nila pagbayad. Kaya yan yung dahilan kung bakit yung Forex trading yung daily turnover, yung mga transaction na nangyari sa Forex market is trillion. So 9 something trillion daily turnover, yun yung average na nangyari once open yung Forex market. Now, ngayon, ganito siya kung paano siya nagwo-work. Now, hindi naman pwedeng halimbawa kasi pinaka-definition lang ng Forex trading is buying and selling tapos baka isipin ng iba, hindi ka pupunta na lang ng bangko para bibili doon ng maraming USD for example tapos pagdating ng panahon, exchange nila into naman yung preferred currency nila or halimbawa yung Philippine peso. Kasi for example, way back 2016, yung presyon lang, 2014 is nasa 40 pesos lang each $1. So what if bumili ka na maraming USD nung time na yon tapos ngayon mo siya i-exchange into peso na 61 pesos na yung $1. So ganun kung paano kumikita, like literal na explanation kung paano kumikita sa Forex trading. But hindi natin pwedeng gawin yon kasi unang-una, kung gusto natin ng malaking profit sa paggawa ng ganong pamaraan sa pagtitrade ng Forex, kailangan natin na maraming pera. So need natin mag-imbak na maraming USD para pag halimbawa ngayon 2026 na ngayon exchange mo into peso, balik ulit yung USD na binili mo, marami kang mabibili. Aside pa doon, meron ding tinatawag na exchange fees, babayaran mo yan, kaya mahal at hindi siya pwedeng ganun yung mangyayari pag nag-trade ka ng Forex. So, explain ko lang yan para mas maintindihan nyo kung paano talaga nangyayari ang Forex trading. So, hindi natin pwedeng gawin yon. Ang mangyayari pag nag-trade tayo ng Forex, meron tayong tinatawag na broker. So, ito na ngayon. Yung Forex broker natin, isa yung magbe-bridge sa atin sa Forex market. So, dito, lahat nangyayaring transaction kasama yung mga banks sa atin na nagtitrade pa konti-konti, tinatawag tayong retail trader. So, yung ating broker, magbibigay sila ng trading platform na as long as connected tayo sa internet, pwede tayo mag-trade 24/7 as long as open yung market kasi bukas yung market hanggang Friday. Before mag-Saturday, so Lunes hanggang Friday lang yung Forex market. So, sila yung magbibigay sa atin ng trading platform. Iwan ko kung narinig nyo na yung MetaTrader na doon tayo mag-trade. So, hindi na natin kailangan pumunta ng bangko, magpila, mag-exchange. At aside pa doon, di ba, nabanggit ko kanina na kailangan natin mag-imbak na maraming USD. For example, kailangan natin malaking pera para makapagbili tayo ng maraming currency at makapag-profit tayo ng malaki. Dito, kapag meron tayong online broker or trading platform, merong tinatawag na leverage na kung saan magbibigay sa atin ng opportunity or something power na mag-control ng malaking position kahit pamalit lang yung ating equity or capital. So mamaya explain ko yan in detail. Ito din, meron itong detailed explanation mamaya kaya hindi ko na lang to i-explain. So ganun lang kasimple kung paano siya nag-work. Meron tayong online trading broker.
tapos connect tayo sa forex market through a trading platform. Now dito sa Pilipinas is wala tayong mga locally na forex broker, wala tayong mga local dito sa Pilipinas registered na forex broker, kaya ginagawa natin is nagtitrade tayo through mga online trading broker sa forex na kung saan from other countries. So mamaya explain ko din yan sa inyo, kaya diretso na lang tayo, next slides. Now, ito na yung sinasabi kong leverage na explain natin siya na mas konti kasi kailangan nyo itong maintindihan kasi this one right here is powerful siya. Para siyang double-edged sword din na pwedeng ma-amplify yung profit, pwedeng ma-amplify yung lose. Mamaya kapag ka nag-trade na tayo, mas maintindihan itong mga to. So, leverage, ito na nga, lets traders control bigger position using a smaller capital. So, kung ano yung leverage mo, for example, 1:100, i-multiply yung capital doon sa iyong leverage. So, $1 can control 100 position. At yan nga yung tinatawag na leverage. Ito na yung sinasabi ko na meron siyang both, pwede siyang mag-amplify na yung both profits and losses. So, leverage is powerful but risky. So, mamaya mas maintindihan niyo yan kung bakit siya naging risky. Now, Forex is always traded in pairs. Now, hindi siya pwedeng magiging trading kung wala siyang pinalitan. Kagaya ng example natin kanina na mention ko na yung USD tapos yung ating Philippine Peso pag gusto mong bumili ng maraming US dollar. So, dito ngayon sa ating halimbawa is Euro against US dollar. So, ang dito sa left side is tinatawag siyang base currency. And then dito sa kabila is ito yung quote currency. When you buy one currency, you're also selling the other. Kasi yung nga, pina-exchange mo, binili mo ang isa, tapos binenta mo ang isa. Kasi nga, pagaya ng Philippine Peso example natin kanina na pag in-exchange mo yung dollar, para lang binenta mo ang iyong Philippine Peso. Same goes dito sa ating example, Euro USD. At ganun nga kung paano magti-trade. Hindi mangyayaring trade kung wala siyang trading pair. Explain ko yan dito sa inyo next slide. So, paano babasahin ang Forex code? A code shows how much of the code currency is needed for 1 unit of the base currency. So, ano yung equivalent nito dito sa currency? For example, isang euro, ang katumbas niya sa USD is 1,100. So, yun yung equivalent niya sa euro dito sa USD. So, first currency in the pair. So, yun nga yung sinatawag na base currency, code currency, yun yung second pair. If euro against USD rises, that means ang euro is magiging strong siya against sa US dollar. So, for example, if tingin natin na magiging strong yung euro against USD, so ang gagawin nating trade is magbabuy tayo. Meron nga palang two types of trades, which is yung tinatawag na buy, or other term dan is long, and then sell, tapos other term is short. Pareho lang po yun. So, mamaya mas maigiging klaro yan lahat kasi explain ko talaga yan pa isa-isa. So, yun na nga, na-mention ko na ito kanina. The first currency is the base currency and the second is the code currency. Next slide is ito na yung the price you can sell at. Ito yung bid. Tapos ask, kailangan nyo din alam to kasi pag nag-trade ka na, automatic naman yung mayari mo na siya makikita. But kung gusto mo talagang silipin ano yung nangyayari in the background, ganito siya kung paano. So, meron siyang tinatawag na spread, which is ang pagitan ng presyo sa bid at saka ask. So, you can buy at ask and then you can sell at the bid. So, iba-iba yung magiging tsura pagdating na talaga sa actual. So, depende kung gaano kabilis mag-change yung price ng halimbawa nga natin dito sa isang trading pair, Euro USD, mas magiging mataas tong spread. So, mamaya pag nag-trade na tayo, kukuha nyo tong spread. Now, yung ating broker din, di ba, pag na-exchange tayo ng pera sa banko or sa mga exchanger is meron niyang exchange fees. Now, dito, pag sa broker din, meron din silang parang trading fees na basihan is itong tinatawag na spread. So, depende sa mga trading accounts, merong malitang spread, meron ding, depende din sa instrument na iti-trade niyo. So, USD, kadalasan maliit lang yung spread. So, ibig sabihin, maliit lang yung babayaran nyo dun sa inyong magiging brokers. Ito nga yung difference between bid and ask. So, magkaiba yung presyo sa bid, tapos iba din yung sa ask, kaya meron tinatawag na spread. Now, hindi naman perfectong tao na talagang ma-explain ko sa level na sa mga beginner. Kaya kung meron pa rin kayong questions mamaya, pwede kayong mag-comment dyan sa baba or kahit nga i-PM nyo ako sa Facebook. So, next slide tayo sa Forex trading. Ang pagtitrade is traded siya in lot sizes. So, hindi siya tinitrade in, like, halimbawa gusto mo mag-trade ng $100,000 in one trade, hindi siya ilalagay mo yung 100,000. So, traded siya in lot size. So, pagka standard, so meron nga palang different type of accounts.
account type sa pagka nagbukas ka ng trading account. So, meron tayong tinatawag na standard account, tapos micro account. Yung iba din, meron ding mga tinatawag na ultra low micro, mga ganon. Depende kasi yan sa preference ng mga traders. Merong iba na gusto nila na maliit lang. Halimbawa itong micro, kung maliit lang yung capital mo, pwede ka mag-micro. At yun na nga, meron ding ibang account types. Halimbawa, ultra low accounts na kung saan walang swap, yung overnight fees. So for example na lang, ito na lang muna natin, example, kasi kapag nagbukas tayo ng account sa ating broker, makikita naman natin yan kung anong type of accounts and then ilan yung units every one lot. So kapag ka standard lot, ibig sabihin, pag naglagay ka ng one lot, pag nag-trade ka, nag-buy ka ng one lot, ibig sabihin dyan, bumili ka ng 100,000 units. For example, 100,000 US dollars. So mamaya, pag trade na tayo, magkakalculate tayo based sa ating account balance, equity, magkano yung i-rest natin on that particular trade. Diyan makabase kung magkano yung ating magiging lot size. So ito na nga yung micro lot. Pag one lot ng micro is 10,000 units dapat to. So 0.01 kasi kaya 1,000 lang. Pag one lot dito, magiging 10,000 yan sa micro lot. So mamaya mas maging klaro nga ang lahat. Explain ko lang muna sa inyo itong mga terms na to para hindi kayo maguguluhan mamaya. At next na gagawin ko is explain ko sa inyo yung two types of trades nga, yung buy, tsaka sell or long, tsaka short. Pakita ko sa inyo sa chart para mas ma-explain ko sa inyo at makuha nyo kung paano nag-work yung dalawang type of orders na yon. Alright, so sa bahagi nga nitong video, explain ko sa inyo yung dalawang types of trades which is yung buy and sell. Other term dyan, na-mention ko natin kanina, pareho lang yung buy at saka long, tapos yung short at saka sell. Explain ko din sa inyo itong chart, bakit merong dalawang colors ng candlestick, paano nabubuo itong mga candlesticks, yung mga time frames, explain natin yan lahat para later, mas madali na lang sa inyong mag-technical analysis. So, nakikita niyo yan sa aking screen is ito yung tinatawag na trading view, isang charting tool na kung saan pwede kang mag-check not just forex markets but also like cryptocurrencies, stocks, precious metals like gold at marami pang ibang pwede mong i-trade. Pwede mong magamit itong trading view para titingin ka sa na chart nga ng presyo nung gusto mong i-trade na trading pair. And since forex yung pinag-uusapan natin, kaya ito sa akin ngayon nakalagay dito is Euro USD, but you can actually search here ano nga yung gusto nyong i-trade. Kahit nga Philippine peso yung data is pwede mo ma-check dito. Now, yung nabanggit kong trading platform is iba po yun, MetaTrader usually, but most of the time nowadays, meron na din mga sariling trading platform ang mga broker, which is mamaya ipakita ko din sa inyo. So, ito yung MetaTrader 5, ito yung trading platform din na most traders ay ginagamit. Kahit sa akin personally, dito ako nag-charting, mas prefer ko to na gamitin kaysa MetaTrader 5. Kasi ang daming mga tools na napapadali yung pag-technical analysis compared dito sa MetaTrader 5 na medyo old school siya. But dito nga tayo kailangan mag-place ng trade, either MetaTrader 5 or yung mga self-hosted or yung mga sariling platform ng broker, yung halimbawa yung kanilang mobile app. So sa akin, yun nga, dito ako nag-charting tapos nag-place ako ng trade sa mobile app ng MetaTrader. So yun yung trading platform na kung saan tayo mag-trade kasi kanina na-mention ko nga na yung ating broker is magbibigay sila ng trading platform. So it could be MetaTrader 5 or yung kanilang sariling trading platform. Now, balik tayo sa ating yung pag-uusapan kung saan explain ko nga sa inyo yung dalawang types of trades. So, unahin natin yung buy. Simple lang naman kung paano yung buy trade. So, palimbawa ngayon, based on your analysis, technical or fundamental, tingin mo aakyat ang euro against USD sa ating halimbawa dito is magbabuy ka dito. Buy ka dito, tapos umakyat yung price, na-close mo dito yung trade mo. So, ibig sabihin, nag-profit ka kasi dito ka nag-buy, tapos dito mo na-close ang trade or binenta mo ulit. Kasi nga, di ba, na-mention ko kanina na every time na mag-trade ka, parang nag-buy and sell ka lang na magkabila ang currency. Now, kapag ka sa sell naman, so let's just say, parehas, yun na nga yung analysis mo or base sa yung technical or fundamental analysis na babagsak yung sa ating halimbawa dito, ang euro against US dollar. So, magsisell ka dito. Sell mo dito sa taas.
And then, ang nangyayari nga kung tama yung bias or yung analysis, bumaba yung price ng euro against USD. So, nag-sell ka dito, tapos close mo ang trade mo dito, bibili mo na naman ulit yung na-sell mong euro, kaya magkakaroon ka ng profit. So, dahil binenta mo sa taas, tapos binili mo ulit sa mas mababa, kaya magkakaroon ka ng profit. So, that's how sell trade works. So, madali lang naman siyang intindihin, but later, meron din tayong mga pag-uusapan kagaya ng stop loss para pag halimbawa ngayon, akala mo babagsak pala yung presyo ng euro against USD, tumaas pala dito, hindi masusunog or maubos ang iyong account kasi nga gumagamit tayo ng leverage at medyo risky siya kasi spot trading. And also, later, pag nag-trade na tayo, meron din mga different types of orders. So, meron tayong tinatawag na mga limit orders, yung bang ililimit mo ang price, magsiset ka ng price or limit price kung saan ka gustong magbibili. So, para pagtamaan na yung na-limit mong price, saka ma-place yung trade. Meron ding mga stop orders like buy stop and sell stop, which is later, pag-uusapan natin yan lahat-lahat. So again, nangako sa inyo kanina na walang dapat kayong ibang panooring video sakali gusto nyo matuto mag-trade ng Forex. Ito nga, ipapakita ko sa inyo lahat. And if narating mo na tong part ng video na to tapos hindi mo pa na-like tong video, paki-like naman para, for the YouTube algorithm, lalabas tayo kapag may nag-search ng about Forex trading for beginners dito sa Pilipinas. Now, next kong i-explain sa inyo is bakit merong mga chart, bakit merong paiba-ibang, merong buntot, mga ganito, tapos paiba-iba ang colors. Merong blue pa lang yung sa akin dito, tapos black. But by default, kadalasan pag nagbukas ka ng charting tool, especially MetaTrader 5, iba talaga yung itsura, pero pwede mong ma-customize. Merong mga default colors na ba ngayon. So, dito tayo sa properties. And as you can see here, andito yung selection ng scheme. Depende sa gusto mong colors na andito sa yung chart. So, sa akin, ito nga yung napili ko sa aking chart dito sa MetaTrader 5. But you can actually customize them whatever your preference. Ano man yung prefer yung colors. So, like sa nangyari sa akin dito, yung bullish or yung paakyat is blue, tapos yung pabagsak is black. Actually, may mga options dito na kung ayaw mong gumamit ng candlestick, pwede kang, halimbawa ngayon, hollow candles or line chart. But most of the time, yung ginagamit talaga is mga candlesticks. So, bakit sila nandito? Well, ang pinaka-shortest explanation is nandito lang to sila para ilarawan yung nangyari or galaw ng presyo ng isang trading pair like Euro-USD nga dito sa ating halimbawa on that particular time. So nakita nyo dito, andito yung price. So kapag ka dito na level, ganun din yung price na niya dito. So gumalaw siya. Now, paano siya gumalaw? So kita nyo dito sa taas, merong mga time frame. Ibig sabihin, bawat isa nitong candlestick is katumbas ng napili nating time frame dito sa taas, which is itong 15 minutes. So, ibig sabihin, lahat ng candlestick dito, bawat isa is nabubuo siya in 15 minutes. Which is, pili mo yung time frame depende sa yung trading style. Pwede kang mag 4 hours, 1 hour. Tapos, yun na nga, nabubuo siya each candles depende sa time frame na pinili ninyo. Now, explain ko naman sa inyo bakit merong buntot, paano siya nabuo at ano yung tinatawag na bullish tsaka bearish. Ibig sabihin lang naman ng bullish is paakyat siya. Diba kapag ka bull is tumataas, tapos kapag ka yung bear naman, search ko nga sa inyo para makita nyo. So ganun ito yung itsura, kaya, merong mas magandang image dito. So kita nyo, kapag ka bull is tumataas, ang bear naman kapag ka nasa fight na siya is pababa, kaya tinatawag siyang bull at saka bear. So pagka bullish is ibig sabihin is paakyat, yan bearish is pa down. So kapag may narinig kayo na yung bias ng market is bullish, ibig sabihin na yan is paakyat yung price compared doon sa kabilang pair. So halimbawa Euro-USD is bullish, ibig sabihin mas strong ang Euro against USD. So candlestick na bullish, explain ko sa inyo. Ang candlestick na bullish is magiging bullish siya kapag ka nag-close yung price, nabutan siya sa time frame doon mas mataas compared kung saan siya nagbukas. Now, hanap tayo dito na example. Ito na lang. Itong may week. So, itong may week, ang tawag nga pala dito sa mga buntot is week. Hindi ko pa pala nabanggit. Ito yung spelling, week in a candlestick. Week ang tawag at yun yung pinuntahan ng price. Explain ko sa inyo. So, ganito kapag ka-bullish na candlestick. Isang candlestick lang yung pag-usapan muna natin. Kasi kapag ka-overall na structure, ganito,
yun yung tinatawag na bullish. Ibig sabihin, paakyat talaga yung price. But isang candlestick, para makonsider siyang isang bullish, which is automatic naman yan, ipiprint ng chart sa colors ng bullish, kung depende nga sa naset ninyong colors. So dito ngayon, for example, after mag-close, dahil nakaset tayo sa 15 minutes na time frame, after mag-close nitong nasa dito, naabutan siya ng 15 minutes, nagbukas siya dito sa baba, itong banda dito. Now, nangyari sa price, bumaba pa siya dito at ito yung pinakababa na binabaan niya. At ang nangyari, tumaas na naman siya dito yung price, itong pinakadulo din ng week. But, dito siya naabutan ng 15 minute, itong mismong edge ng color blue. At yun na nga, dahil nag-close siya above kung saan siya nagbukas, kaya naging bullish. So, ang tandaan lang talaga natin is pag bullish yung candlestick is mas mataas yung price kung saan siya nag-close compared sa kung saan siya nagbukas. Now, kapag ka bearish, kabaliktaran lang. So, diba ito? Diba after itong 15 minutes, dito siya nag-open. So, nangyari sa price is bumaba siya dito. Ito yung pinakamataas na binabaan niya. But, dito siya nag-close. Dito siya naabutan ng close. Kaya, dahil nag-close siya, manang mas mababa kung saan siya nagbukas, which is itong dito nga sa taas, kaya nagiging bearish siya. So, ganun lang kasimple. Now, ibang usapan naman kapag ka overall na yung tinitingnan natin. So, diba, itong direction nga ganito, nasa 15 minute nga ako, tingnan natin sa 4 hours. Nag-loading pa yung 4 hours. So, ganito. Ibang usapan naman kapag sa overall direction na ng market yung tinitingnan natin. Which is, mamaya, explain ko nga sa inyo yan kasi meron ako sa inyong share na strategy. Hopefully, kayanin pa natin dito sa video na ma-share sa inyo. Kasi pwede namang gawa na lang tayo ng separate video. One video na kung saan strategy, trading strategy lang talaga yung pag-uusapan. At next na pag-uusapan na natin is share ko na sa inyo kung paano magbukas ng trading account. And of course, magpa-practice tayo ng trading using a demo account. Mag-learn muna tayo ng strategy which is pakita ko nga sa inyo. And later, kapag nag-trade na tayo is tuturuan ko din kayo kung paano gamitin itong mga nandito, paano mag-charting, mag-technical analysis, paano mag-fundamental analysis, dadaanan nga natin yan lahat. Kaya stay tuned lang. Yung next na pag-usapan natin is yung ating Forex trading broker na siya nga magbibigay or mag-link sa atin sa Forex market. Bago tayo magpapatuloy, may mga share lang ako sa inyo. Ito yung aking website, ulysseslacson.com, and if pupunta kayo dito, meron din mga resources dito na pwedeng tutulong sa inyo, especially if magiging kagaya kayo sa akin na nagtitrade ng gold. So, dito meron nga our analysis. At kung titingnan natin dito, hindi pa ito naka-update kasi 13 na ngayon, weekend kasi, Monday kasi ngayon. And last 2 days is hindi ito na-update tong page na to kasi nga close yung market. So, ina-update namin to daily as long as open yung market. So, dito, makikita mo, meron ng overall market direction. So, hindi ka na mahihirapan kung ano ba yung magiging bias. Maghahanap ka na lang ng entry kung saan ka papasok sa market. So, again, para lang to sa mga gusto mag-trade ng gold. But, pinakita ko lang, baka meron sa iba sa inyo in the future, edi magagamit nyo to, punta lang kayo dito sa aking website. Ito namang trading plan, later, pag-uusapan natin to. Pasensya na kung paiba-iba yung aking boses kasi ginawa ko tong video for like several days at ngayon the next day naman ako ulit nag-record. So ito ang trading plan. Kailangan to lahat ng traders is merong trading plan. Ang trading plan is from the word itself, trading plan, plano kung paano ka papasok sa market, magkano yung i-risk mo, ilang trades dapat yung i-trade mo daily. So, andito nakasaad 1 to 2 trades lang ang prefer natin na mag-trade. So, hindi padamihan ng trades sa pag nag-trade ka na ng Forex. Tapos, quality setups only. So, ito na yung kapag meron ka ng strategy, meron ka ng criteria kung kailan ka dapat papasok at mag-exit sa market. So later, mapag-uusapan natin to in depth kasi nga kung mag-trade na tayo, dito natin i-refer yung ating trade sa ating trading plan. So for example, here is risk management. So importante talaga sa trading na klaro sa inyo ano yung proper risk management. Kasi trading, kahit pa kagaano mo kagaling mag-analyze sa market, mag-technical, mag-fundamental analysis, kahit pa gaano ka, ano yung strategy mo, matatalo at matatalo ka talaga sa trading, which is okay lang. Kasi ang trading is a probability game,
Which is meron din tayong mga factors na matitingnan para mas magiging mataas yung ating probability. Yun nga yung technical at fundamental analysis kasama yung strategy natin. But matatalo at matatalo talaga tayo, which is okay lang. Dahil kapag nag-favor sa atin yung probability, mas magiging mataas yung ating panalo kaysa mga ating matatalo, which is later, mas magiging klaro nga sa inyo yan lahat. So ito nga yung mga dapat nasa isang trading plan. Andito din yung analysis plan. Kumbaga, ito na yung strategy part. But yun na nga, later na natin pag-usapan. Meron pa akong ipapakita sa inyong isa. Itong access. Actually, naka-protected password siya. So, kailangan siya lagyan ng password, which is later. Sasabihin ko din sa inyo kung paano niyo sa ma-access. So, ito yung mga nasa loob. So, meron dito indicator sa TradingView. Ayan, magbibigay siya ng buy signal. But if trader ka talaga, matuto ka mag-trade, meron kang strategy, hindi mo actually kailangan ito mga to, para ito sa mga beginner. Meron din MetaTrader 5 indicator na kung saan sasabihin sa'yo yung session, magkano yung spread. Ito na nga yung babayaran natin sa ating broker. The lower the spread, the better. Kasi nga dyan binabase yung ating binabayaran sa ating broker. So tapos meron siyang 4 hours na trend. Nakabase kasi ito sa strategy na personally ginagamit ko. Ayan, bearish, bullish. Tapos wait for fallback, mga ganun yung nasa dashboard ng isang, sa indicator na to. Meron na yung MT5 o TPEA, which is ito yung automatic mag-take profit sa'yo. Depende sa magkano yung gusto mong RR o yung risk reward ratio. Depende sa i-risk mong amount. Automatically, pag naset mo yung TP, automatic siyang mag-close ng trade sa'yo. And aside from that, andito din yung trading strategy. Ayan, nakita nyo, which is later. Discuss ko nga ito sa inyo kung kayanin pa natin dito sa video. And andito din yung mga detailed na explanation sa concept na meron nga sa strategy. At magagawa nyo nga makakuha kayo ng access later, sasabihin ko sa inyo. And andito yung step-by-step execution flow. So, para na rin merong trading plan. Ano yung unang-unang i-check for hours, market major K levels. Ito na yung mga previous day high and previous day low. And then, andito din yung trading, sinasabi ko nga, is probability game. Trading is a probability game, no matter how good. Ito na yung mga sinasabi ko. So, kaya meron talaga tayong dapat na sinusunod na trading plan. Hindi yung parang nanghuhula-hula ka lang yung gagawin mo pag nag-trade ka. Yung tinatawag nilang hulalysis. So, hindi pwede yung ganon. Napaka-risky talaga, kahit naman siguro anong bagay, basta hindi mo alam kung paano gawin, may risk talaga. And especially, dito sa trading, yung iba tinitrade nila as sugal. So, hindi siya sugal kasi pang-professional talaga tong trading. So, later, dadaanan din natin yung fundamental analysis, which is mag-check tayo, for example, ng mga news, yung mga factors na nag-a-affect ng movement or either down or up ng currency prices. So later, sasabihin ko sa inyo kung paano kayo makapag-access nitong page na to dito nga sa aking website. Now, next na pag-usapan natin is itong atin na ngang broker na siyang mag-bridge sa atin sa financial market. Now, dito nga sa Pilipinas, na-mention ko earlier itong video, is wala tayo mga locally forex brokers na dito sa atin sa Pilipinas. Kaya gagawin natin is sanap tayo ng mga international or gagamit tayo ng mga international brokers, which is of course regulated, multiple regulations, yung kanilang mga kung saan sila regulated. So, personally, ang ginagamit ko is itong XM. So, andyan yung link sa video description. Pwede itong i-post tong video tapos i-click nyo yung link para ma-route kayo sa mismong page kung nasan ako kayo at makapag-explore din kayo dito. Ang kagandahan ni XM is meron silang mga ginawang programa na talagang sadya para sa ating mga Pilipino. Napakaganda din ng kanilang support. Yung sinasabi ng iba na mataas daw yung spread dito, actually, XM offers like different account types. Kung gusto mo na mas mababa yung spread, merong different account types na pwede mong i-open, which is later tuturuan ko din kayo kung paano. And good news is nag-o-offer din sila ng mga bonuses kagaya na nakikita mo dito ngayon. So, pagdating mo dito, you can explore. Tignan mo yung kanilang mga regulation kung saan sila regulated dito sa bottom part ng kanilang website. So, ayan, kung nakikita nyo, Financial Services Commission, FSC, sa Belize, Security Industry Act, license, ayan yung kanilang mga number. And you can also search more details about them. But ayan, napakatagal nila. 2009 pa sila in service sa mga traders. So, yun na nga yung trabaho ng isang broker. Maglilink siya sa atin sa financial market. At para makagawa ng account to get started is click nyo lang tong button na to o kaya ito, get started. Pwedeng ito. Tapos i-route tayo sa sign up page. At ang kailangan mo lang gawin dito is ilagay mo lang yung best email
tapos gawa ka ng password. So, ang email, importante talaga yan na yun yung pinaka-best email mo kasi dyan isi-send ng XM yung trading account details. Yan kapag ka nag-reset ka ng password, for example, nakalimutan mo, yun yung magiging access. Dito sa baba, may nakalagay na have a partner or referral code. Gagawin mo is i-click mo tong enter here. Tapos lagyan mo ng code na to, ACS26, which is access 26, para magkaroon ka ng access nitong page na to. So ito yung pinaka-susi kung paano para ma-access tong page na to. Exclusive page dito sa aking website. Kailangan mo tong ilagay ang code na to. So, honestly speaking, XM actually asked me to create this video for them. Kaya merong unique partner code na to, Access26. Kasi gusto nilang malaman ilan ba yung mag-sign up sa kanila through this video. So, libre na naman tong video. And actually, babayaran nila ako ng konting, of course, for making this video for them. Gamitan nyo lang ng code. So, aside from getting this full course about Forex trading for free, magkakaroon din nga kayo ng access nitong page na to, which is dito yung mga resources, and if gusto mo rin matuto ng strategy, pagka ginamit mo tong code na to, Access26 or ACS26, not Access, ACS26. So, yun na nga, ilagay mo lang yung best email, tapos gawa ka ng password, and once you're done, click mo lang tong ito, tapos clickable na dapat tong register. And then, tuloy ka lang sa registration. Self-explanatory naman yung process. After mo tong maklik tong register, magsasend ang XM ng email sa yung email na ginamit nga dito. Merong link at i-click mo lang para ma-verify nga tama nga yung email na ginamit. At after mo maklik yung link dun sa yung email, ma-verify yung email, ma-route dapat kayo dito sa loob ng XM account dashboard. Ito yung pinaka-home dashboard ng magiging account mo sa XM. And by default is gagawan ka automatically ni XM ng trading account which is standard account, under standard account and MT5. Diba napag-usapan natin kanina na meron tayong different account types. So sa XM, gagawan kanya kaagad ng standard account. But next na gagawin mo kung gusto mo ng access itong private page nito sa aking website, dahil kung ginamitan mo ng code na ACS26, kopyahin mo muna tong numbers na to kasi ito yung MT5 ID mo. Pagkatapos i-email mo sa aming support team. Pag na-verify na ginamitan mo nga nung ACS26 na code, andyan nga pala yung details sa video description kung gusto nyo i-email. Pag na-verify nga na ginamitan nyo ng code, magre-reply kami at bibigyan namin kayo ng access sa page na ito. Now, ito nga yung pinaka-home dashboard mo, but yung next mo munang kailangan gawin is i-verify mo muna yung account. You can surf around, but later na yan, mag-verify mo na dapat tayo ng ating account. For sure, mayroong mga clickable buttons sa inyong dashboard ngayon kasi itong account to is verified na to kaya wala na kayo makikita na kailangan siyang i-verify pa kasi nga verified na yan nakita ninyo. Meron dapat verify, pag i-click nyo yan, i-route kayo, kailangan nyo i-verify yung phone number at kailangan nyo maglagay yung mga personal details like address. And on the last part of the verification process, kailangan nyo mag-submit ng ID for KYC, ma-verify yung inyong mga information na legit nga kayong tao talaga. And para makapag-submit kayo ng ID, kailangan nyo i-scan yung ID. And most of the time, mas maganda yung ating camera sa ating mga cellphone. Kaya piliin nyo on the last part na i-continue yung verification using your mobile phone. So merong QR code na kung saan scan mo lang yung QR code tapos pabuksan na yung link sa yung mobile browser para makontinue yung verification. And pagka wala kayong ganong feature na makapag-scan ng QR code sa yung cellphone, pwede rin meron ding option doon na paglalagay kayo ng email tapos yung link isi-send sa yung email at doon yung buksan sa yung mobile phone para doon kayo mag-continue sa verification. I-open nyo yung link sa yung email, ma-open sa browser tapos doon kayo mag-scan ng ID. Now, if you need a detailed tutorial talaga about XM, yung step-by-step, yung mga verification chat, meron na akong separate video na ginawa kung paano yung mga ganong process. Ilalagay ko yung link ng video dyan sa video description just in case. And after mo makagawa ng XM account, referring that video tutorial about nga dito sa XM, balik ka lang dito sa full course na ito para makita mo yung mga next na gagawin natin. So ayan, markets, ito yung mga pwede mong i-trade sa XM. Ayan, kung nakita nyo nga, merong gold, meron ng Bitcoin. So nabanggit ko nga to kanina na hindi lang Forex yung pwede mong i-trade. Maraming pwede rin i-trade mong instruments na dito nga available for us traders inside our broker
XM. Dito din sa portfolio, dito mo makikita yung mga open positions kapag ka nag-trade ka na. Ito din yung sinasabi kong trading platform na in-house ng isang broker, which is si XM. Meron din sila, yun yung kagandahan sa kanila. So, pwede ka rin dito ka na lang mag-analysis, mag-technical analysis instead of using TradingView. Sa akin lang, mas prefer ko pa rin yung TradingView kasi doon ako nasanay. But well, actually, pareho lang naman to sa TradingView, kaya pwedeng dito ka na lang din. Mamaya, explain ko nga sa inyo kung paano gamitin. Copy trading, meron din copy trading sa XM. So for example, busy kang tao tapos ayaw mo nang ikaw pa mismo yung mag-trade or kung gusto mong passive income lang, pero of course may kasama tong risk. Meron na akong separate video sakali gusto nyo mag-copy trading. Ilalagay ko pa rin dyan sa video description kasama yung mga tips kung paano magiging profitable na copy trader. And in fact, personally, nagpapakopya din ako ng trades. And kung interesado kayo, andyan yung details sa video description. So, kung interesado kayo mag-copy trading. Copy trading is, yun lang, from the word itself, kukopya ka lang ng trades. Hindi mo na kailangan mag-trades. Yung kinukopya, kung ano yung tinitrades nila, yun na yung marireflect na trades sa yung account. At kung magkano yung return nila, magkano yung RRS nila, yun din yung magiging ma-reflect sa yung trading account. So, that will be in a separate video. Kasi nga, itong video na to is about forex trading talaga na ikaw yung magte-trade. Tuturuan ko kayo lahat-lahat. So, meron na tayong account dito. Ito yung pinakakailangan. Kung i-click natin tong manage, andito yung ating mga account details. So, ito na yung standard account ID mo, MT5 ID. Ito yung kailangan natin na login para doon sa ating trading platform, which is ito nga, MetaTrader 5. So, malalagin natin to. And so, dito mamaya ilagin natin yung ating account. So, parang mayroong magiging dalawang login. So, mayroong kang login sa yung XM account. Tapos, iba din yung logins na gagamitin natin sa ating trading platform. Which is in our case nga dito is MetaTrader 5. So, meron ding MetaTrader 4. But I recommend na MetaTrader 5 yung gamitin nyo na account kasi mas madali siya gamitin compared sa MetaTrader 4. Now, yun na nga, sabi ko, magbubukas tayo ng demo account. Mag-practice muna tayo ng demo trading account bago tayo mag-trade ng totoong pera. So, para magawa yan, dito na lang sa dashboard, tapos dito ka sa plus icon na to, o kaya itong drop down na to, tapos lalabas dapat itong button na to, merong to option na pwede kang magbukas ng additional real na trading account, o kaya dito sa demo account. Kapag ready ka nga na pala, banggitin ko na lang to sa inyo, napakadali lang din mag-deposit sa XM. Pwede kang gagamit na yung mga personal banking app o kaya GCash. So, magbukas tayo ng demo trading account. At kapag ayaw mo ng standard account, pwede ka rin dito sa real, magbukas ka ng micro, continue mo lang. Tapos dito ka mamimili ngayon ng option, MT4, kaya MT5, tapos ito na yung multiple option, diba? Nabanggit ko nga na meron different account types at dito ka nga mamimili. So, balik muna tayo dito kasi mag-demo trading muna talaga dapat tayo bago tayo mag-trade ng totoong pera. Kailangan alam muna natin lahat. Meron dapat tayo munang strategy paano mag-trade. Klaro sa atin yung trading plan, gaano kahalaga yung risk management, at dapat makita muna natin in action kung paano talaga ini-execute yung trade. So, dito muna tayo sa demo and then click natin tong continue. At of course, mamimili din tayo ng trading platform. MetaTrader 5 nga yung aking nire-recommend sa inyo. Tapos, standard account tag yung gamitin natin. Tapos, dito na yung sinasabi kong leverage. Now, if you're a complete beginner, never ka pa nag-trade, mas mababang spread, mas maganda. So, wag 1,000. So, for example, 1:888. Yan na muna yung piliin nyo. And then, demo account, lagyan natin ng balance na $10,000. So, demo lang naman yan. Ibibigay nila sa atin na free balance para mapag-practice tayo nga kung paano mag-trade. Tapos, gagawa kayo dito ng trading account password. So, ito na yung gagamitin din nating login sa ating trading platform na MetaTrader 5. So, gawa ka ng magandang password and pagkatapos, click mo na tong complete. And again, dapat ginawa mo to later na kapag ka-verified na dapat inyong account, which is madali lang naman. Kapag ka nasubmit mo na yung ID, it should be verified within like few hours after mo mag-submit ng ID. So, meron na tayong $10,000 na pwedeng pag-practicean at ito na yung kailangan nating ilagin at ilalagin na natin to sa ating MetaTrader 5. So, I would recommend na mag-install kayo ng MetaTrader 5 sa iyong mobile kasi yun na nga, personally, yun yung aking ginagawa. Mas handy siya. So, nagte-technical analysis ako sa TradingView and then pag nag-place na ako ng trade is gamit ko yung aking cellphone. Maganda kasi pwede mong madala kahit saan, ma-check mo yung trade at pwede mong ma-close sakali. Happy ka na with whatever the profits na meron.
pwede mo siyang gawin. Or halimbawa ngayon, merong coming na high impact news, pwede mo agad maklose ang yung trade gamit na yung cellphone, madadala mo kung saan-saan. So later, pag-usapan din natin yung mga high impact news na yan. At para makapag-login dun sa inyong MetaTrader 5 app o kaya dito sa desktop, kailangan mo lang gawin is punta ka dito sa Manage, and then click mo tong andito MetaTrader login details. So click mo to, andito yung iyong mga account details, yung password na ginawa mo, tsaka yung empty ID na kailangan mong ilalagay. So pagbukas mo nung MT5 app mo, ang kailangan mong gawin is search mo tong server. So make sure na tama yung server na pinili mo. Click mo doon, search mo doon, XM Global, lalabas dapat tong options na to. Mayroong mga drop-down na pwede kang mamili nitong MT59, which is mapapakita ko din sa inyo dito. Desktop nga lang yung gamitin ko. Pagkatapos, pag na-select mo na yung server, ilalagay mo din yung MT ID mo. So, pwede mo tong itap, tapos i-paste mo doon sa inyong mobile. And also, yung password na ginawa natin kanina nung gumawa tayo ng account. So, pakita ko sa inyo dito sa desktop. Sa mobile kasi iba yung itsura. Kailangan mong mag-click ng add account para makapaghanap ka, makapag-search ka ng server. So, dito sa MT5 desktop, hindi nga pala ganito yung maging itsura kasi kailangan mo siyang i-change kung color kung gusto mong prefer na ganito. So, para magawa yan, kung nagbukas ka ng MT5 dito sa desktop, i-download mo. Kailangan mo lang siyang i-download dito sa loob ng XM account. Dito ka sa itong icon na to, more. And then dito ka sa, saan na ba yun? Platforms, MT5. Tapos ma-download dapat yan sa iyong desktop. Install mo lang. Self-explanatory naman yung process. And ganito yung maging itsura kapag binago mo na. So kapag hindi ganito yung itsura, gagawin mo lang is right-click ka lang. Dito ka sa Properties. And then dito ka sa Colors tab. Scheme, Color on White para maging ganito siya. Then dito sa Show, ito yung mga unselected sa akin. Hindi ko pinakita yung grade kasi meron namang cross. Makita naman yung katumbas na price dito. So, gayahin mo lang tong setting na nandito. And then, if gusto mo na ganito lagi yung MetaTrader 5 mo, every time na nagbukas ka, click ka ulit. Tapos dito ka sa templates. Gagawin mo, isi-save mo yung template. Pagkatapos, pangalanan mo dito ng default.tpl. So, kagaya nito, na-save na kasi sa akin, kaya meron na ditong default.tpl para next time around, pag nagbukas ka ulit na yung MetaTrader 5, hindi na siya babalik dun sa previous na itsura. At para malagi natin yung ating trading account dito sa trading platform nga natin na MetaTrader 5, gagawin mo lang, is-click mo lang tong file. And pagkatapos dito ka sa open an account para pwede kang mag-search ng company. Tapos dito sa search bar, search mo lang XM Global. Tapos enter. At dito sa drop-down na lalabas ng mga XM, ang piliin mo dapat is itong XM Global Limited. Yun yung ating server sa Pilipinas. Click mo lang next. And pagkatapos, dito ka na mamimili ngayon na yung server. So, balik ka sa iyong dashboard, sa iyong XM account. Tingnan mo kung ano yung server mo. Make sure na tama talaga to kasi hindi talaga gagana yung account kapag hindi tama yung server na na-select. So, XM Global -MT59. So, hahanapin natin yan dito. XM Global MT59. So, ito na yung server natin. Ilalagay natin yung ating MT5 ID o yung ating login. Ito, MT ID. Copy. Tapos, paste natin siya dito ulit. And of course, yung ating password na ginawa kanina nung nag-sign up tayo or gumawa tayo nitong demo trading account na to. Finish. At kapag successfully yung pag-login, meron kayong parang maririnig na incoming mail. Yun yung mail from MQL5. At dito kayo, makikita nyo na din yung inyong balance pagka tinignan nyo itong tab na to. Pakita ko sa inyo, itong trade tab. So, dito na yung ating balance, demo account balance na $10,000. And then, andito din yung mga instruments na pwede natin i-trade. So, pwede natin yung i-hide all and then manually tayo mag-a-add ng mga gusto nating i-trade. So, for example, Euro, USD. Diba? Ito yung pinaka-ginawa natin example kanina. Tapos, if gusto mo din mag-trade ng USD, JPY, so ganun ko paano mag-add. So, yung next na pag-uusapan na natin is tutorial na kung paano gamitin tong MetaTrader 5. Paano mag-place ng trade. So, pareho lang yung magiging process sa mobile. Same lang yung pinaka-concept. But of course, iba lang yung interface kasi nga kung mobile. And also, pag-usapan din natin yung trading view. Baka yung iba sa inyo mas prefer din na gamitin yon kagaya sa akin. Alright, so bago tayo magpapatuloy, importante nga din pala madiscuss ito sa inyo itong mga terminolohiyang ito kasi para mamaya madali na lang sa inyo kasi dadaanan natin itong mga terms na ito.
mababanggit to, kaya importanteng alam ninyo. So unang-una na nandito is PIP, percentage in point. Ito yung basic unit for the price movement. Ito yung ginagamit para ma-measure yung movement ng presyo ng isang currency or forex. Most of the time, ang tandaan lang talaga natin is pang-apat siyang decimal after sa point. So for example, itong presyo ng euro against US dollar 1.0850 ang pang-apat, yan yung PIP. So for example, na nandito yung 0 na pang-apat dito nagiging 1, so yan yung tinatawag na 1 PIP movement out of that. Ito nga euro USD na hinalimbawa dito. So GPY pairs Japanese, iba yung naging itsura kasi yung PIP is pang ano siya, pang dalawang decimal lang, hindi siya pang-apat. So pagka ito halimbawa ngayon, itong 150.20 naging 150.21, yun nga sa Japanese pairs, magiging 1 pip yung kanya movement. Diyan din kung paano na-measure yung ating magiging profit tsaka yung ating magiging loss, depende sa inyong account type. Next slide tayo, meron din tinatawag na pipettes. Yan po yung tamang pagbasa dyan ni research at talagang ginugol ko yung kung paano usahin. Ang pipettes lang is ang equivalent ng 1 pip is 10 pipettes. Kaya yan lang yung ibang measurement din. Kumbaga, pang 5 digit na siya. Kasi yung ibang currency is sa trading platform, gumagamit ng 5 digits after ng point. Kaya meron ding pipettes na tinatawag. So, ano lang yan? Ibig sabihin, 1 pip equals 10 pipettes. So, ito nga yung mga sinabi kong depende sa account type. Meron ka kung standard, 100 units. Yung 1 pip, value niya pag nag-move, halimbawa ngayon, 1 lot yung tinrade mo, so equivalent na 100 units. Kapag ka nag-move ng 1 pip, yung magiging profit ng mo is $10 o kaya lugi din kapag ka nag-move siya against your trade is $10 din. So mini, micro, yun yung mga iba din sa account type. 10,000. Na-mention ko to kanina earlier sa video kaya I'm sure alam niyo na to. So 100,000 yung standard, yung mini or ito na is 10,000. And again, pag nagbukas ka ng trading account, makikita mo naman yung equivalent ng units depende sa account type na binubuksan mo. So meron mini tapos micro. At ito yung pinaka-example kung paano yung PIP, pag-measure ng PIP sa kapag ka nag-trade ka na talaga. So for by example, nag-buy ka at 1.0850, nagiging 70. So ibig sabihin 50, tapos nagiging 70. So meron kang 20 pips na profit. So ito siya. Tapos sell naman, parang din yung explanation. So depende kung ilang lots din yung tinitrade mo. Yung lot size, mamaya ipakita ko sa inyo kung paano siya i-calculate kasi nakabase yan, depende sa kung magkano yung i-risk mong amount out of your equity. Kasi again, kapag ka nag-trade ka ng forex, by lot siya, hindi siya trade equivalent kung halimbawa ngayon mag-risk ka ng $100, hindi $100 yung ilalagay mo, kundi lot size, depende nga sa yung equity at account type, which is mamaya makita niyo yan real time kasi magti-trade talaga tayo. Next is spread. Ito na yung nabanggit ko din kanina na ito yung kung saan nakabase yung ating trading cost sa ating broker. So the lower the spread, mas magiging maganda kasi mababa yung babayaran natin sa ating broker. So kung yung mga money exchanger, kumikita sila sa exchange fees, yung broker naman, yung kanilang fees is base sa spread. So most of the time, mababa lang naman yung spread, especially halimbawa itong mga major pairs ng forex. So, spread, ask price, bid price, kumbaga pagitan ng bid at saka ask. So, for example, dito is 10850, tapos dito 52. So, yung pagitan nila is 2 pips, kaya yun yung kung saan binabase yung trading cost natin. So, kailangan alam nyo to kasi mamaya, pag nag-place kayo ng trade, magne-negative talaga yan kasi yun nga, merong spread. So, unang pag-place mo ng trade, magne-negative yan hanggang mag-profit ka na kasi nga dahil sa spread. Ito pa, swap. Ito yung overnight fees ng babayaran natin sa broker kapag ka nag-hold ka ng trade overnight. So magiging kasi yan sa next rollover next day, kaya magkakaroon siya ng interest at ito. So depende sa broker at depende din sa iyong trade direction. So kapag ka merong sell, pwede ka mag-profit. Pag buy, pwede ka mag-negative. Depende nga yan. Merong mga specific dyan sa broker na para makita mo to mga to. Depende din sa currency na iti-trade niyo. But most of the time, hindi naman to big deal. Para sa akin nga, nag-hold ako ng trade kasi nagsuswing ako, like, mag-close ako ng trade for after like a week or 2 weeks. At okay lang naman yun. Hindi naman ganun kalaki yung magiging swap. So, depende nga sa broker din kasi mayroong ibang broker na mataas yung swap. So, ito nga yung mga terms na dapat alam niyo. At yung next na nagagawin natin is
mag-ano na tayo kung paano talaga mag-place ng trade. Dadaan natin yung technical, fundamental analysis at kung paano din mag-calculate ng lot size. Okay, so napakataas na ng video natin and I think ito na yung for me, ito na yung most exciting part kasi nga ipapakita ko na sa inyo kung paano mag-place ng trade. Hindi lang kung paano mag-place ng trade, kundi yung talagang tamang process kung paano ba mag-trade. So, unang-una, pakita ko muna sa inyo, bawat trader talaga kailangan merong trading plan. So, again, napakita ko nga to sa inyo kanina. Siguro some part of this video na-mention ko na yung trading plan is basically yun yung kumbaga nandun nakasaad kung ano yung magiging gagawin mo, paano ka papasok at lalabas sa market. So, meron ako ditong sample, pwede nyo itong i-model. Punta lang kayo dito sa aking website, ulysseslacson.com. Dito kayo sa SAU-USD and then dito kayo sa trading plan. So, this is a gold trading plan kasi yung pinaka-tinitrade ko talaga is gold, but you will get the point kung paano yung magiging process. Andito nakasaad yung libangin kung magkano yung RRS, tapos ano yung magiging RR, risk-reward ratio. Mamaya makita niyan live in action yung magiging analysis plan. Ano yung strategy mo, valid ba yung yung entry criteria, ito na kung paano ka papasok sa market, tapos buy and sell entry rules, ito yung mga rules kung paano, basta puntahan nyo lang dito para pwede nyo mapag-aralan at kayo gagawa din kayo ng inyong personal na trading plan. So ito, ginawa ko lang tong detailed kasi nga sample to para sa inyo, but you can actually just write kung ano yung maliit lang, summary lang na kung ano yung criteria na tinitingnan mo sa market bago ka mag-place ng trade. So, kailangan mo talaga ng trading plan para yun yung susundin mo. Hindi kumbaga manghuhula-hula ka lang, kailangan nakasaad dun sa yung trading plan. So, maximum risk per trade is 1% out of your equity. So, you can do like 3% depende sa risk appetite mo. Depende din sa account balance mo. Kasi for example, $100 lang yung try mong i-trade talaga. So, yung broker kasi is merong minimum lot size, baka hindi aabot yung 1%. So, kailangan mag-risk ka ng halimbawa $10. So, 10% na yan. Kung baga, napakalaki na yung risk na yan pagka $100 lang. So, sa trading, mas maganda kung malaki yung account ninyo. So, sa akin, nung nagsimula din ako ng $100, try lang. Tapos, $500 is what I would recommend na simulan nyo. Pwede nyo na yung laruin na tamang risk management ng $500, especially if Forex lang talaga yung focus ninyo. So, trades, daily limit is 1 to 2 trades, 3 trades maximum kung gusto nyo. Tapos, quality setups only. So, yun nga, punta nyo lang dito at aralin nyo, i-post itong video kung gusto nyo muna i-check. So, meron din akong dito, analysis sa gold or analysis for gold kasi nga sa USD ito. Ina-update to daily 8 p.m. ng gabi. And ang ginawa dito is ina-update lang din to ng aking tagapag-update base dun sa mga sinubscribe naming mga websites na kung saan nandoon nagbibigay ng mga updates. Sinamarize lang namin para mas magiging madaling maintindihan ng mga pupunta dito, of course. And also, ito nga ang access, na-mention ko to kanina kung paano siya makuha ang access. Meron din mga tools dito. Wait lang. Tools na pwede nyo nga po magamit para mas mapadali yung pag-trade. So, andito, kung ginamit nyo, sinundan nyo yung aking pinakita kanina, makuha kayo ng access dito. Okay, so next is explain ko sa inyo yung dalawang type of analysis. Meron tayong tinatawag na technical analysis, which is dito ka sa chart, halimbawa mag-check ng support and resistance, tapos yung market structure, ano ba yung naging direction ng market, and yung pangalawa, magiging detail din mamaya, yung pangalawa is yung tinatawag na fundamental analysis, which is mag-check tayo ng mga economic news sa isang currency na tinitrade natin. So for example, halimbawa focus mo lang tayo sa USD, itong website na to, dito lalabas yung mga news, mga high impact news yung magpapagalaw ng presyo nga ng currency na tinitrade natin. So for example, Euro-USD, ilalagay ko nga pala yung link ng tool na to or website na to dyan sa video description. At kailangan nyo gumawa ng account kung gusto nyo makapag-apply ng filter, itong filter na to, kung saan pwede kayo mag-search ng currency na gusto nyo i-trade para lalabas yung mga news. So sa akin, pinili ko lang yung mga high impact news talaga, yung magpapagalaw talaga ng presyo ng isang currency. So for example, focus nga tayo sa Euro-USD. So dito, merong lumabas na news, which is sa Euro.
tapos yung kanyang actual result is worse than expected. So, ibig sabihin, magiging bearish yung euro against USD. Kumbaga, less powerful siya compared sa currency na USD. So, later, itong mga news na to, maglalabas to, pwede rin mag-apekto to, depende nga din kung ano yung magiging actual result. So, kung titingnan natin dito yung euro USD, dahil nga yung kanilang CPI is worse than expected sa June, kaya kung titingnan natin, pabagsak yung euro against USD. So, dito tayo sa 4 hours para mas magiging klaro. Diba? Pabagsak siya. So, ganun kung paano yung fundamental analysis. Now, sa akin personally, meron din akong ginagawa para hindi na ako masyadong mahirapan. Kailangan ko na lang i-reconfirm sa chart pag nag-technical analysis ako is pumupunta ako ng mga news website. So, for example, itong news website na to, fxstreet.com. So, lahat na nga pala, ma-mention kong mga is ilalagay ko dyan sa video description para diretso kayo click-click nyo lang, hindi na kayo mag-search. And dito ka ako sa Euro USD kasi nga example natin Euro USD. So, analysis, tapos dito sa Euro USD. So, for example, ang ginagawa ko kapag merong bagong dito, article or analysis about Euro against US dollar, ginagawa ko is, halimbawa, ino-open ko yung news. Tapos, kinakopy and paste ko. Pinapa-summary ko dito sa ChatGPT. So, ito na yung pinakamadaling paraan para hindi mo na kailangang basahin pat intindihin yung mga analysis doon. So, for example, yung pinaka-prompt lang talaga na ginagamit ko is give me the summary and bias. Ganyan lang. Paste ko yung article and then pagkatapos ilalagay na ng ChatGPT yung analysis. So, syempre, kailangan mo parang i-confirm dun sa chart. Kaya meron tayong tinatawag na technical analysis. Basta yun yung pinakamadaling paraan para hindi mo na kailangang isa-isahin itong basahin kasi meron ding mga multiple articles mataas. So, pwede nga rin palang, halimbawa, pag merong multiple article or analysis doon sa EURUSD or kung naman yung ititrade niyo, pwedeng yung mismong dalawang content na yun, i-copy-paste mo at ilalagay mo dito sa ChatGPT or kung ano yung gusto mong tool kasi pwede ka rin yung gugamit ng Cloud AI. So, dito nakalagay yung bias is neutral to slightly bearish. So, ibig sabihin, bias yun yung overall direction sa market. So, neutral to slightly bearish, ibig sabihin, pwede tayo maghanap ng setup na sell. Kasi nga, slightly bearish. So, meron na tayong overall direction sa market. Yung kailangan na lang natin gawin next is kailangan na lang natin dito sa chart. Hahanap tayo kung saan tayo papasok. So, dahil nga slightly bearish yung pinaka-analysis, yung pahanapin nating trade, syempre is sell na trade dito sa ating gustong i-trade, which is ating example dito, Euro against USD. Maghahanap tayo ng sell trade. Now, I'm thinking of maggawa na lang ako ng separate video na talagang strategy lang yung pag-uusapan natin kasi medyo yan na topic medyo mataas talaga kung kailangan ko i-discuss to pa isa-isa. At yun nga, yun lang yung pinaka-steps lang yung i-discuss ko muna dito sa video. And I would suggest then or recommend sa inyo na gagawin nyo is dito kayo sa TradingView mag-charting. Tapos, doon kayo mag-trade sa inyong mobile device na MetaTrader para mas madali mag-technical analysis. So, pwede nyo ito i-customize nga ng colors ng mga candlesticks depende sa inyong preference. So, dito may mga tool din. But yung pinaka-ginagamit talaga natin is itong long and short position tool. So, ito yung ginagamit depende sa yung trade na gustong i-trade. So, for example, dahil nga meron na tayong bias na yung magiging trade natin is sell. So, gagamitin natin dito is itong tinatawag na short position tool. Tapos, yung confirmation natin na papasok tayo sa trade is kita natin dito, itong last dito na level is na-break siya dito. Tapos, ang lalaki pa ng mga bearish candlesticks. So, yun yung magiging confirmation natin. At pwede, yung magiging target natin is dito sa itong level na to, next na pinakamababa. So, target natin yan hanggang dito. At yun nga, kapag papasok tayo sa trade, i-consider din natin yung ating RR. So, kung nakita dito yung ating risk-reward ratio is 1:33 lang. And yung halimbawa ngayon, kung sumusod ka ng trading plan, yung pinaka risk-reward ratio natin is 2.5 dapat. So, ibig sabihin, out of our $1, pag nanalo yung ating trade is $2.5 yung pwede nating panalo. Yun yung pinaka-basic explanation dyan.
So, pag natalo tayo is 1 lang. Pag nananalo tayo, 2.5. Kaya yung nga sinasabi ko na kapag nag-favor sa yung probability, pag tama lang yung risk management, okay lang talaga na kahit matatalo ka. So, for example, out of your 10 trades, 3 lang yung naipanalo mo or 4, pwede ka pa rin magiging profitable kapag consistent ka with your risk-reward ratio or RR. So, papasok ka ba? Question ngayon is, papasok ka ba or mag-aantay ka dito ng pullback para mas magiging taas yung RR mo? So, for example, dito yung magiging stop loss natin. Tapos, yung take profit nga natin is dito sa level na to. So, ayan, meron na tayong lagpas na sa ating goal na 2.5. Na ngayon, pag nandun ka na sa yung MetaTrader 5, ito na yung gagawin mo. Ilalagay mo to dito. For example, pwede ka nga mag-buy limit. Pakita ko sa inyo mamaya. Or mag-sell limit. Ilalagay mo yung stop loss price. Tapos yung take profit. And once nag-play out yung market, automatic na yan. Diretso close yung trade kapag papasok dito. Or aabot dito yung price. Mako-close yung trade with your profits. O kaya pag aabot dito yung price, mali pala yung analysis natin. Mag-stop loss tayo. At malulugi nga tayo ng kung magkano yung error risk natin. Pakita ko sa inyo kung paano. Now, for example, di ba, meron tayong trading account dito na merong, demo account nga pala to, mag-demo account talaga muna kayo mag-trade ng totoong pera. So, $10,000. So, gagawin natin is punta tayo dito sa calculator. Ilalagay ko din yung link sa video description. So, yan ba ngayon, $10,000. Tapos, yung i-rest natin out of our $10,000, for example, is 1%. Tapos, yung ating stop loss is ilang pips ba yon? Makikita natin yung kung ilang pips dito is 9.2 pips. Kung gusto mo siyang i-measure din by itong ruler, parang ruler na tool na to, gagawin mo lang is click ka lang dito, tapos papunta dito sa taas. At kita nga na 9 yung ating stop loss. Napakaliit na stop loss niyan, 9 pips lang. So, dito tayo, depende kasi yan sa itsura ng trade eh. Kaya nga, kinukonsider talaga natin kung okay ba siya napapasok. Kung napakalit ng RR, huwag kang pumasok sa trade kasi mababa lang yung RR. So, for example, ito na nga yung ating trade setup. So, punta tayo dito sa calculator, 1%, tapos yung ating stop loss in pips is 9 lang. Yung trade natin is €USD, huwag nyo na itong galawin. Tapos, calculate lot size. So, ito na yung magiging lot size natin. Standard account yung ating account. So, pwede tayong gagamit itong 1 lot. So, 100 units, standard lot. At yung pwede natin malugi nga is $100 kasi 1% ng ating balance or equity na 10,000. So, for example, magti-trade na tayo. Dito tayo sa ating MetaTrader. Chart window. At para makapag-place ng trades sa MetaTrader 5, iba yung itsura sa desktop and sa mobile is kailangan mo na i-open ang chart tapos pindot mo tapos meron doon lalabas na mga options at one of those is mag-trade nga. But kung gusto nyo ng detailed tutorial kung paano din sa mobile mag-trade gamit ang MetaTrader 5, meron akong separate video kung saan in-explain kung paano yung mag-place ng trade sa MetaTrader 5. So dito sa desktop, gawin mo lang is new order ka lang at ito na yung mga type of orders. Yung kailangan mong alamin is itong dalawang to, limit order, kasi itong stop order, magkapareho lang to na market execution, meron lang nakaset na price kung saan siya ma-place, para lang din limit order. So, ganito yung pinaka-explanation. Market execution is kung halimbawa mag-trade ka sa mismong price, kung anong price at that particular moment mismo. So, for example, ito na yung presyo ngayon. Kung gusto mong mag-buy, ito na yung mismong price na babuy mo. Or kung mag-sell ka, ito na yung mismong price na masisell mo. Tapos limit order is kung mag-set ka ng price, for example, dito ka mag-set ng buy or sell, dito mo gusto ma-place yung trade. So, dito ma-place yung trade, i-limit mo dito, ilalagay mo yung price. So, for example, sa ating trade dito, magli-limit nga tayo ng sell. So, dito tayo na price, kailangan mo na mag-pull back ng price dito sa level na to para ma-place yung ating trade. So, yung level is nandito sa 1.14357. So, limit order tayo. Tapos, yung price is 1. Ano ulit yun? Hindi ako magaling memorize. 14357. 14357. And then, yung ating stop loss is 1.1449. 1.1449, yan yung ating stop loss. O, bakit, tatlong 4 pala. 49. Yung ating take profit naman is 1.14099.
1.14099. So pagkatapos, dahil nag-buy limit nga tayo, yung ating lot size or volume, yun yung tawag dito sa MetaTrader 5, lot size is 1. So dito, pag nag-ano siya, nilagay mo yung limit price, etc., automatically din mag-highlight yung ng trade kasi nga yung ating stop loss is nasa taas nitong price na to at yung ating take profit nasa baba, kaya sell nga na trade yung ating ma-detect na na sell trade nga siya. So sell natin and ayun, na-place na yung ating trade. Kagandahan din kasi pwede din nating i-drag yung ating itong mga lines na to, take profit saka itong ating stop loss. So, ibig sabihin, kapag pumunta dito yung price, mag-place yung ating limit trade at nasa pasok-pasok na tayo sa market. At kung dumiretso tayo dito, malulugi tayo, mahit yung ating stop loss at mag-lose tayo. So, kailangan meron talagang stop loss kasi kapag wala tayong stop loss, nagdiretso-diretso yan pataas, masusunog yung ating account or tataas yung ating magiging lugi. So, dito, kita nga natin, dito 95, pwede pala natin itaas kasi 1% is $100. Ayan, $100 yung ating stop loss. Yung take profit naman natin dito is 258. So, ayan, nakita nyo, nag-rest tayo ng 100, magiging 250 kapag nanalo tayo. So, pag nag-rest dito yung trade nyo nga, tapos babalik, pupunta dito kasi nga sell yung ating bias, ma-take profit siya at mag-profit tayo ng 200, ayan na, $258. So, ganun kung paano yung pinaka-process mag-place ng trade. So, ayan, meron na tayong trade. At again, recommend ko sa inyo na gagamit kayo ng TradingView. Mas mapadali dito yung pag-technical analysis ninyo. At yung pinakita ko sa inyo, pag-summarize na mga news article galing from FX Street or mga analysis, ilalagay nyo dito sa ChatGPT para mas madali maintindihan at mas nakasummarize na siya at mag-place kayo ng trade doon sa inyong mobile. So from here, yung pinakagagawin mo na lang talaga is mag-learn ng strategy, which is again, good news. Andito naman sa aking itong access page na nandito. Nandito din yung mga tools at mga explanation din kung paano yung liquidity, for example, PDH or previous day high or previous day low. Tapos, andito din yung mga steps kung paano siya i-trade. But of course, mas magiging maganda kapag gagawa tayo ng video na explain talaga to pa isa-isa, kaya make sure to subscribe kung sakali interested ka makita yung next video natin na focus lang talaga trading strategy. So sa ngayon, gagawin mo is punta ka dito, basahin mo to, and then execute mo yung trade through demo trading account niya. Huwag muna kayo mag-trade ng totoong pera not until meron na kayong strategy at na-master nyo na yung risk management. Aside nga din pala, kailangan din meron din kayong trading psychology. Marami na mga videos dito sa YouTube na nagtuturo about trading psychology kasi sanay tayo na laging tama at dito sa trading, yun nga sinasabi ko lagi na probability game siya. So okay lang na matalo. Importante na kapag nanalo tayo, mas magiging mataas yung ating panalo compared sa natalo natin. So dito nga, sinama ko din dito, trading is a probability game. No matter how good your strategy or how well you analyze the market, you will still lose trades, and that's completely normal. So basahin nyo na lang to. Andito din yung mga pwede nyong gawin. Yung nga, meron din kasama tong trading plan, which is accessible siya dito sa aking website. So hanggang dito na lang muna tong video sa ngayon, and of course, if you still have questions, please do let me know in the comment section below. And mag-practice nga muna kayo ng demo account, mag-learn kayo ng strategy. Gagawa na lang ako ng complete video, separate video na mag-discuss ng strategy, kaya make sure to subscribe. Maraming salamat sa panunood. Sobrang taas na ng video natin kung umabot ka sa part na to. Thank you so much for watching my video. And I'm hoping that I was able to talaga na matuto ka mag-trade kung paano yung forex trading. Thank you so much and have a nice day.